Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Kumusta sa lahat ng ating mga OFW all over the world saan ka mang sulok ng mundo ngayon. Salamat sa pamanonood at pag-like at pag-subscribe at ating mga Pilipino na sa Pilipinas. Gising na ba kayo? Ay eto na. Hindi na talaga makakawala itong si Raul Manuel. Bakit mga kabibig? Pinahaharap ng dati niyang kasamahang NPA recruiter sa Senado. Nako, binulgar, tiklo na si Raul Manuel. Sa investigasyon ng Senado, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang chairman ay si Senator Bato de la Rosa. Yung dating kasamahan ni Raul Manuel na mga NPA recruiter ay talagang gusto nilang paharapin sa Senado si Raul Manuel para magsalita ukol sa issue, para isalaysay ang mga totoong reklamo, totoong istorya sa pagiging rebelding recruiter. Nako mga kabibig, panoorin natin ang videong ito ha, noong I think kahapon to mga kabibig, kung saan pinag-usapan nila ang recruitment ng mga NPA sa mga eskwelahan, public man o pribadong eskwelahan. Grabe no? They really, tawag dito, they penetrated the public and private schools at mga teenagers, mga kabataan natin, they pollute their mind. Grabe. So eto na mga kabibigyan, manood tayo sa kahapon yata ito, kahapon tong Senate hearing laban sa mga recruiter. Grabe ha. Manuel ito sa Ito na ginagawa niya kabibigyan, recruitment sa manood mga tayo. kabataan? Siyempre naman sir, kasi Ha? siya nga hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero From opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya recruitment sa mga kabataan? Hala, siyempre naman sir, kasi Ha? siya nga hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, Hala. alam mo yun, kung actually, pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito eh. I suggested that we invite Raul Manuel. hala. I suggested that we need to invite Raul Manuel. Kasi sinabi dito, na recruiter din si Raul Manuel. So, hindi naman pwede sila lang ang magsalita. Hindi naman pwede sila lang ang magsasabi ng katotohanan. So, sabi dito na I am inviting, kung pwede i-invite si Raul Manuel para magsalita sa recruitment process nila. Wow, grabe. People, Castro, Franz Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list pa ng Makabayan Black, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo. Umiyak po siya. Umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. I took a BA Communication. I'm Arian Jean Ramos. I am also known as Marikit. I graduated from the University of the Philippines, UP. Mindanao. I took a BA Communication Arts, major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes, Your Honor. And also I was the chairperson of the Alyansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao, or Anak UP Min. So I joined the New People's Army last May 11, 2014, 2 weeks after my graduation. I became the former secretary of the Guerrilla Front 55, SRC 5, SMRC. So, Kate and I, we have the same story. So parang ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo because we already know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when we talk about the CTP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise na marami kasi nagtatanong sa akin, so ano yung pwede nating gawin? So given that napakarami na po naming mga
former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use the our testimonies no as grounds no na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit? Kasi we always talk about the policies, nagawa na natin tong lahat, no? Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, no? It is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. No? Miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So, sa konsepto kasi ng People's Democratic Revolution ng CPP-NP-NDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din naming dinediscuss, yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. As long as we are very open with the organizations that are already identified as legal front organizations, paulit-ulit magiging cycle lang po ito. Kasi we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in exposing the truth po, no? Kahit nga kami, after nito, tatawagin kaming taksil sa bayan, mga et cetera, all those negative na mga sinasabi sa amin. Pero at the end of the day, we are here alive to tell you the truth that this is not red tagging, no? Siguro, yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no? We want to help you in creating a legislative bill, no, that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no, the students' constitutional right. Kasi lahat naman po, parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos na-radicalize ka na, kung nasa legal front organization ka, for example, Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay members ng New People's Army? Oh, so madami pa rin palang membro. Mga lalo yung mga estudyante, yung 2 weeks after pa lang nakapag-graduate sa college, yung grabe yung sakripisyo ng parents, tapos biglang liko, naging NPA. Grabe, no? Ganun pala sila mag-recruit, no? Yung mga matatalino, yung talagang galing sa UP, yung, paano ba nila mag-recruit? Diba? Parang, hindi, grabe, no? So, let's panood pa muna. So, kung atin pong talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP and Mechanism NDF, process. ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, paulit-ulit na po kasi kaming nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now, we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no, and of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really the kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List, na nasa loob ng Gabriela. Kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po yung mga members ng indigenous people sa Talaingod, Manobo, and the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kabundukan, na kung saan connected ito sa pagre-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo, kung hindi nagiging balunan ito. Hala, grabe, pati katutubo, nire-recruit nila.
Grabe naman, walang respeto sa mga tao yan eh. Hindi maganda po yan. Inaabuso nyo ang ka-inosente, yung kulang sa impormasyon ng mga katutubo natin na mamaya, peaceful sila namumuhay sa kanilang mga lugar pero you infiltrated, di ba? To para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante, Grabe. especially no sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, later we will also parang makonect na lang po namin lahat na at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop, no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na hindi marekognisa ang mga identified legal front organizations, we are begging the government to really look into the welfare of the students, no, when it comes to education, dahil nakasaad naman po sa constitutional right natin na Ito dito ang papasok ang NTF-ELCAC, 'di ba? Kung saan vice chairman si VP Sara. Tapos you are questioning kung bakit marami ang security guard ni VP Sara, security personnel ni VP Sara, knowing, ito ang ipinaglalaban ni VP Sara. Malaking grupo to. Tapos, bigyan mo lang ng 10 security personnel, VP natin, tapos nilalaban ang NTF-ELCAC, nilalaban ang mga rebelde, kalaban ang mga rebelde. Tapos kayo dyan, nagsabi-sabi lang kayo na, si VP Sara, ano yan, ang tawag doon, brat yan, o entitled yan, o sige, kayo na lang mag-NTF-ELCAC, kayo na lang yung susugpo sa mga taong nagre-recruit ng mga kabataang Pilipino, pinupulyot ang mga kabataang Pilipino, tapos, ano magagawa niyo? Diba? everyone, no, should have a quality and accessible education. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Rian Jane Ramos. And I hope, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang, I hope huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo because for all we know, yung paulit-ulit na pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga pa rin yan na kabutihan in the future. In fairness palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa dito. Kasi talaga ito yung pinakamalaking problema ng Pilipinas Yung pag-recruit ng mga NPA sa mga kabataan at talagang si Bato de la Rosa discuss about this issue. Hindi tungkol sa Pogo, hindi tungkol kay Alex Goo, hindi tungkol sa mga artista, kundi ito yung main problem ng edukasyon natin. Itong recruitment. Palakpakan kay Senator Bato de la Rosa. This time, nakabawi si Senator Bato de la Rosa. In fairness sa'yo, Senator Bato de la Rosa, ikaw lang sa lahat ng mga senador ang lumalaban dito. Ikaw lang ang tanging pag-asa ng mga pamilya, yung mga inay, yung mga parents na kung saan ay until now nilalaban at humihingi ng hustisya sa mga biktima ng recruitment ng mga NPA. Ikaw lang ang tanging pag-asa nila. We need perseverance to win this fight. Alam kong mahirap ito. Kahit anong sabihin natin, unless we will be able to amend the Constitution Sana. at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil it is provided for in the Constitution, yung kanilang participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Correct. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang Correct. sila talaga ang I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa Kongreso. lower house. Lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na
kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP Mm. para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at Ah. nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later Ala, po. ito na. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, Si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon. Yes. Kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariela Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po Alam yung front secretary ka ng SR. sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa Wow. yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay yung pagkikipaglaban sa inyo. Ala. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Anong area ninyo? Iwan? Ano po, Davao City, Wow. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking Grabe, playground. mga kabibig, ang daming revelasyon. so mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi na Hindi po ako talaga na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Oh. Tapos 1 week. Opo, 1 week. Congressman na siya noon. Di ba? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag-full-time NPA. Tapos hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Oh. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, bayan negro siguro yun.
At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system. And I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. Oh. So dati siya student regent ng UP. Yes po, Grabe, 2017 UP is na. magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA. Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin. Hala, grabe. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pupunta na kayo, obligado pumunta. At eto na mga kabibig ang sagot ni Raul Manuel kung pupunta nga ba siya sa imbitasyon ng Senado. O ito ha, tingnan natin kung ano ang gustong iparating ni Raul Manuel na pag-imbita. Nasaan ba si Raul Manuel? Raul Manuel? O, nasan si Raul Manuel? Ay, hanapin muna na si Raul. So talagang ang daming revelasyon mga kabibig ha. In fairness naman talaga, confident na confident yung ate na magsasalita. At talagang sinabi niya ng mga recruiter sila sa UP. Di ba? So ito na kabibig niya, saan ba si Raul Manuel? Ito na si Raul Manuel. Oh. Raul Manuel, are you ready to face the Senate? Ito na. Okay, go. Ang mata ni Raul. Senate hearing, lumabas po yung names po ni Unicom Franz Castro, particularly yung pong Raul Manuel, siling na nagre-recruit daw po kayo. Noon nabanggit na isang resource person, nagre-recruit daw po kayo ng NPO. Sa former representative ng Kabataan Party List, ganun yung allegation. Ngayon, ganun na naman. Pero ang tipo ng kwentong mga ginagawa, actually parang boring na teleserye yung ating natutunghayan sa Senado. Nagsabi ng Supreme Court na banta sa buhay naming mga kabataan ang red tagging. Pero ngayon ginagamit pa ang Senado, ang posisyon sa Senado, ang rekurso ng bayan para sa isang red tagging hearing. Kaya dun sa imbitasyon, kung dadalo tayo, dahil hindi natin gustong i-dignify pa yung red tagging, kaya hindi tayo dadalo doon. So hindi dadalo si Raul Yung about Manuel. you pong Franz, kasi pinay-invite din daw kasi po sa Hindi aaten si Raul Manuel. Hindi mo si Raul Manuel. Senate hearing, Mm. lumabas po yung names po ni Unicom Franz Castro. So hindi atin si Raul Manuel mga kabibig. So ano ang mga komento ng mga netizen tungkol dito? Sabi ng ilang mga netizen, ito ha,
Sabi niya, di nga, red tagging. Mismo si Joma ang nagsabi na kasapi kayo sa kilusan. Dapat sa iyo matagal ng binaon na buhay. Uy, grabe naman. Sinasabi niyo ba? Sino ang nagsisinungaling? Ang AFP, NTF-ELCAC at mga witnesses? Ay hindi pala kasapi pero never din nilang kinundina. Huli pero di kulong. Lokohan yung mukha nyo, wag kami. NPA kayo. Ito pa. Bobo anang media, alangan naman aamin sila. O umaten sila sa hearing at wag puro media. Hay, bayaran nga palang media ngayon. Ginagawa kayong panakipbuta sa sarili ng issue. Let's proceed to ICC issue daw. Uunahin din natin ang ICC kumpara sa recruitment ng mga kabataan natin. Wow, galing ha? Uunahin natin ang ICC kumpara sa recruitment ng mga kabataan na maraming mga kabataang rebuilding ngayon dahil sa kanila. Never narinig ng sambay na tinutulog sa niya ang teroristang NPA. Gusto pa niya i-defund ang OVP na lumalaban sa mga CCP-NPA. Bulok ang sistema ng eleksyon sa Pinas. Inaalaw ang isang NPA na makapasok sa Congress. So yun mga kabibig ang komento ng ating mga netizen na kung saan nakita din nila ba. Hindi naman puro sila na lang ang magsasalita. Ang mga tao din ang magsasalita sa kanilang obserbasyon, sa kung ano ang narinig, nabasa at nasaksihan nila. Itong mga nag-attend sa Senate, ito yung mga solido, ito yung totoong witnesses, ito yung totoong nakasalamuha na experience na may recruitment sa mga eskwelahan, state universities. So ano ang inyong comment tungkol dito mga kabibig? Saan kaya ito papunta itong Senate hearing tungkol dito? Ako si Senator Batulan ang kakaalam dyan. Sinabi ni Raul Manuel ha, hindi siya pupunta. Yun lang ang ating latest lebeg-lebeg for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Boboto pa ba kayo ng mga representatives na maging congressman sa lower house? Marami palang konektado ang si NPA sa kongreso. Delikado yan. Ang pera ng bayan ginagamit for recruitment. Wow, grabe naman. Totoo ba yun? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!